Okay, bago tayo magsimula, no, iwan ko muna sandali. Pastor William, good evening po. Regarding to sa rapture, no, yung sa rapture, yung isang bagay siguro na overlook ko yung parang blind corner. Di ba? Pag nagmamaniho ka, merong blind corner na hindi mo nakikita. Pag Blind tumingin ka corner. sa side mirror, akala mo walang sasakyan. Yung pala, katabi mo na pala. Yun yung tawag na blind corner. So sa mga kwan, meron din mga, I should say, blind corner, no? Isa sa nakita ko dito, yung kwan, sabi ko nga, di ba, yung latter rain, tsaka yung former rain, sabihin yung revival na mangyayari. Pero nga doon sa Matthew chapter 25, verse 5, binanggit doon, no, na yung bridegroom, pwede siyang dumating ng delay. Isibihin, merong delay na nangyari, no? So yun ang isang reason, no, kung bakit si Ben hindi nangyari is because may delay. At sinabi din sa Romans, ah yung hardening in part ay nangyari sa Israel, no, na hindi nila tinatanggap si Jesus o as Messiah, no, yung hardening. Sabi ganon, the hardening part has come to Israel until the fullness number of the Gentiles has come in. So isipin yung fullness ng Gentiles hindi pa dumating. Kaya nung merong, di ba, yung video na kinausap niya yung AI, ano sabi ng AI? Pati yung 'di ba, yung AI alam niya yung rapture eh. Sabi niya pag magra-rapture, ilang percent ang makukuha dito sa Amerika na mananampalataya? Sabi niya mga 10%. Sabi niya yung around the world, sabi niya more than 5%. Oh, napakakukunti. So, isibihin talagang mangyayari talaga na revival will come. So, yung siguro, yung scenario siguro katulad siguro nung kay yung memorial service kay Charlie Kirk, napuno yung malaking stadium plus maraming nakakuha sa online, million daw eh. So parang time ni Billy Graham, pinupuno yung mga stadium, no? So siguro yun na siguro ang start, we do not know. But yung latter rain, it will come. So yung bali. Anong kwa mo, Pastor Ronald? Anong take mo? Yun nga, Pastor. So, yung groom kasi yung magpapasya even though merong set ng time but not specific. Siya yung magde-decide eh. Darating ba siya on time o i-delay niya. So, yung delay, it will test yung loyalty nung bride eh. Kasi di ba, Pastor, ang babalikan ng Diyos is blameless and spotless. Alam natin, Tama po. spiritual, gano'n na. Pero still, hindi babalik ang Diyos sa iglesyang hiwa-hiwalay eh. Gusto Opo, talaga opo. yung unity. Kasi Opo, nga, opo. sabi po ni Jesus, mag-ibigan kayo at nang makilala ng mundo, kayo aking tagasunod. So, yung revival, maaring yun ang tinatarget. Gusto ng Diyos eh, nagkakaisang katawan eh, hindi katawang hati-hati. Tama So, po yun. maaring yun po yun. Okay, alright. Okay, Pastor Raji, pwede na po tayong mag-start para Sige po, tayo po ay manalangin sa gabing ito. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa buong maghapon na pagsama mo sa aming mga buhay, O Diyos, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang Diyos na punong-puno ng pagpapala at biyaya sa aming mga buhay. Ang divine protection, Lord, ay lagi naming nararanasan sa iyo, Panginoon. Dalangin Amen. po namin, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pong pagpapasimula, sa aming pong pag-aaral, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang magbigay ng karunungan sa bawat isa at lubos naming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon, at lalo kaming tumatag, lumago
tumibay ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangunguna po ni Pastor William, Panginoon, at ang lahat ng mga kapastoran, Panginoon, na narito ngayong gabi ay iyo pong pagpalain ang aming mga buhay. Nagdideklara po ako, Panginoon, ng katagumpayan ng gawain ito mula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon. Ang bawat isa ay mapagpala, Panginoon, makaranas na masaganang biyayang espiritual, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Salamat po aming Panginoon, pagtagumpayin mo po ang buhay namin at pagpalain, O Diyos, at patuloy naming panghawakan ang iyong mga salita, sapagkat ang salita mo, Lord, ang nagbibigay pag-asa, Panginoon, nagbibigay buhay, lakas at tatag ng aming espiritual na buhay. Salamat po aming Panginoon, ang gabing ito ay punong-puno ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Ang salita mo, Lord, ang aming pag-asa, ang salita mo, Lord, ang aming katatagan, ang salita mo ay biyaya sa aming mga buhay at nagiging kabusugan ng aming lupang, ng aming espiritu, Panginoon, at nagiging kalakasan ng aming physical na katawan. Salamat po aming Panginoon sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat individual na aming mga manggagawa, Panginoon, na narito, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. In the name of Jesus we pray. In Jesus' name, amen and amen. 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 Okay, thank you po, Pastor Raji. Alright, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang umaga din, no? Muli tayo ay tinipon ng Panginoon dito sa lupa. So wala muna sa langit. Tuloy pa yung ating trabaho dito. God is positioning us, no, na yung pinag-usapan natin na the coming revival dito sa lupa na mangyayari. So kaya what we are doing is God has placed us into a position, no, na tama po yung ating ginagawa, and that is yung evangelism and discipleship. At patuloy natin silang ini-equip ng salita ng Diyos for them na malaman nila yung kanilang nilalakaran at yung mag-evangelize, then pagkatapos tuturuan para maging disciple, then pagkatapos kung ano yung kanilang gifting, talents, they do it sa kanilang ministry. Ngayon, yung mga kapatid, in order for them naging malakas, kasama doon yung tinatawag na fellowship. At yung fellowshipping is we bring into sa tinatawag na worship corporately. At yung ating ginagawa na yun, weekly, umiikot tayo doon, no? Na pagkatapos natin ma-bless, ma-encourage, ma-touch ng Holy Spirit sa ating panambahan. Of course, we continually witness for Jesus. Yung po yung tinatawag na evangelism. Ayan po, pag naka-evangelize na, i-disciple naman. So yun po yung ating pong ginagawa, no? Kaya dito sa ating pag-aaral, no? Kaya gusto kong i-share itong ating pinag-aaralan because there's a principle for us that will be like careful, no, bilang mga lingkod ng Panginoon. Okay, last 2 Thursday, no, may mga nag-volunteers na mag-share, no. Ngayon, ang ginawa ko nga kasi during that time, I just go dun sa verses 7 to 10. Now, ginawa ko na lahat ng verses 1 to 10, no. I believe sila ay magkaka-connect, no. Alright. Anyone na gusto mag-volunteer ngayon para mag-share itong ating subject, the essence of humility? Meron bang gustong magbahagi? Volunteer. Mag-unmute kayo, mag-unmute. Mukhang tahimik yata. Gandang gabi mga kabiyaya. Sige, Pastor Naano ko Joe. yung sinabi ni Pastor Ronald
na bakit may delay, sabi mo rin, di ba? Bakit may delay? Dahil hindi pa, siguro kahit tayo hindi natin pa makita yung unity. Bakit walang unity? Kasi nga, walang humility or humbleness. Katulad po, ako naniniwala na because of that prediction ng September 23, ano ba yung purpose niya? Ano ba yung aim niya? To unite the body of Christ or to parang mas lalong mas lalo ba siyang nagulo? Hindi Ang hindi naman sinano ko si Bishop Emi, dapat tayo nagkakaisa na dapat hindi tayo nagseset ng date kasi nga yung ating patotoo bilang Kristiyano parang hindi na pinapaniwalaan ng mga unbeliever, lalo na ngayon na hindi nangyari yung kumbaga sikat na sikat sa sa YouTube, sikat na sikat sa social media, ay mga Kristiyano nag-predict ng ganito. Whether we are agree to them or not, parang kasama tayo ron. At ang nakikita ko rito, tama yung sinabi niyo po, wala pang unity in the body of Christ. Kasi, yun nga, wala pa yung humility. And thank God, isi-share mo ngayon the essence of humility. Ako naniniwala na ang totoong tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay merong siyang humble spirit. Hindi siya mayabang, di ba? Hindi ibig sabihin, hindi siya nagbibigay ng mga salita na para mataas yung grupo niya, kami lang yung magaling, kami yung mahusay, kami yung nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Sabi nga ng teacher namin, si Bishop Emi, bakit sila lang ang kinausap? Dapat at least marami yung sinabihan. Diba? So, kung marami sinabihan, nagkakaisa, baka sakali nagkatotoo yung September 23. The problem is, ang nakita ko ngayon para lalo tayong and thank God, I believe po yung message nyo, the essence of humility is timely for us. No, na remind tayo na dapat ang mga lingkod, especially mga lingkod tayo ng Panginoon, andun yung kababaang loob, kahinahunan, hindi, siguro bago tayo magbigay ng isang statement, isipin muna natin, it will affect me, my congregation, my entire Christian family, di ba? Hindi mo lang iisipin yung sarili mo, yung grupo mo, kundi isipin natin yung buong, yung kabuuan ng katawan ni Kristo. Parang yun po. Thank you, Pastor William, sa i-share mo ngayon. Okay, thank you po, Pastor John. Alright, meron pang gusto mag-share? Okay, Pastor, salamat po. Ang nakita ko po dyan kasi, Pastor, ay bakit nadidelay? It's because, according to 2 Peter chapter 3, verse 9, kasi kung dumating na ang Panginoon, ay marami talagang mapapahamak dahil marami pang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi nga dito, the Lord is not slack concerning His promise, as some account as slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ito yung nakita ko po dito. Ang kon kasi dito ay nadidelay because gusto kasi ng Panginoon lahat maligtas ngayon, hindi pa naman natin lahat nasa-saturate ang lahat ng tao. Kaya, kailangan pa po natin ng magbahagi, mag-evangelism. It's because para makakilala at makakarinig ng salita ng Diyos ang lahat ng tao. Then, ang sabi nga doon na ay saka darating yung wakas na sabi po ng Panginoon Kaya yun po yung nakita kong dahilan dyan kung bakit nadidelay. It's because hindi pa lahat maliligtas. Kakaunti pa. Sabi nyo nga kanina,
all over the world, mga 5% lamang ang maliligtas. So, yun po yun. So, yun po yung nakita kong dahilan kung bakit delay. Kaya po, yung sa kung na yun ay hindi po tayo. At saka doon pa sa sinabi natin sa topic natin ngayon, yung sa Luke chapter 17 Opo. or 6. So, pastor, nakita ko kasi doon ay dapat lahat tayo ay maging faithful in serving the Lord. Kasi yung mustard seed kasi po dito ay para bagang kinukuhan po dito na kahit mayroon tayong isang maliit lamang na pananampalataya, kung ito'y gagawin po natin, still powerful. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung mayroon lang kayong pananampalataya kasi liit ng butil ng mustasa, masasabi mo din isang puno no mabunot at tumalon at matanim sa dagat. So yan po yun. So we need to, kailangan po talaga natin na magkaroon tayo ng faithful in serving the Lord. Magkaroon tayo ng tinatawag na katatagan, katapatan sa Diyos para ma-evangelize at mas-accurate po natin ang lahat ng tao na saka pa lang tayo saka pa darating po yung sinasabing rapture. So yun lang po, Pastor. Okay, thank you po, Pastor Nestor. Alright. Bali do sa mga hindi wala dito kanina, no? Ulitin ko ulit. So napag-aralan natin last Thursday regarding yung former rain at saka latter rain, no? Na yung nagsimula ang church in power at alis din siya dito in I should say glory or in grandeur or sabihin yung inimit niya yung bridegroom, dapat beautiful, dapat ang bride. So, yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans 11:25, yung tinatawag na partial hardening na bakit nangyari yun? Sabing ganun niya, until the full number of the Gentiles has come in. Sabihin yung masisave na mga wala pa kay Kristo. No, pag dumating na yon, then yun na yon. Which is we look forward doon sa I should say global awakening. At yung sinabi din nga sa Matthew 25 verse 5 na the bridegroom was delayed. Sabi ganon, they all become drowsy and fell asleep. Then ganon, at midnight, yung shout na dumating. So, yun ang baling kwan. I should say, bagay na hindi pa nila, I should say, na nakita, no? Kaya sabi ko nga, dapat balance siya doon sa bagay na yon, no? Alright. So, doon sa binanggit ni Pastor John kanina, no, regarding doon dito sa ating subject nga, the essence of humility, ngayon yun ang key para magkaroon ng unity. Kasi nga, sinabi nga that will come to the knowledge na kung saan magkakaroon ng unity, no? Na hindi na ibig sabihin tinatanong dito kung saan kakabilang o ano ka, basta ang isa lang at tinataas ito kundi si Jesus, si Jesucristo lamang at siya lang ang ating in-exalt, no? So yun bali ang doon. Ganun dapat. So kasi we belong to one family. The reason kaya ako nakuha yung subject na to is because merong gagawin ng Panginoon sa atin, no, na dapat maging aware tayo at ito'y tumimo sa atin, no. What I'm saying, yung tinatawag na success, no, o yung prosperity. Kaya nga tayo in trouble yung Pilipinas, no, kasi yung mga tao, ang kaisipan nila, pag marami kang pera, you are successful. Kaya yung tinatawag na love of money ay ganun na lamang dahil gusto nila ng something na marangya. So yun bali ang nangyari, no? But it results sa masyadong yung pagnanakaw na.
Alright, we'll go sa ating sa ating subject dito sa pagtuturo ni Jesus sa kanyang alagad. Alright. So, itong tong pagtuturo nito ni Jesus actually nag-start bali siya dito sa verse sa chapter 15 verse 1. Sabi dito, now all the tax collectors and sinners were gathering around to listen to Jesus. So yun ang isang audience niya, the tax collectors at sinners, they are gathering around to listen to Jesus. So yan po yun, isang grupo. Pero sabi sa verse 2, so the Pharisees and scribes began to crumble. So there's another group na yung Pharisee at saka scribes. Aside from doon sa kanyang kasama mga disciples, So, yan bali. So, hindi natin alam kung mayroon pa mga nadagdag dito na iba pa na hindi na-address kasi during that time, sabihin marami nakikinig kay Jesus, So, nag-start siya dito, doon sa chapter 15, parables, na parable of lost coin, parable of prodigal son. So, yun ang kanyang itinuro doon sa chapter 15. Then, it goes sa chapter 16 ng Luke, parable of the shrewd manager. Yan po yun. Then, pagkatapos, sa Luke chapter 16, verse 14, ito po yung tinatawag na expose. Expose po, sa tinatawag na mga merong hypocrisy sa mga nagtuturo. Ano po yun, sabi dito ni Jesus, Luke 16:14, the Pharisees who were lovers of money heard all of this and were scooping at Jesus. So ngayon, ating po makikita rito, isibihin, yung nangyayari ngayon, isibihin yung sa Pilipinas, yung mga congressman, they are lawmakers. Pero sila yung mismong nag-break ng law. Yung corruption, lovers of money. Kasi yung greediness, yung sin of greediness is because of the love of money. Yan po yun. Kasi kung money alone is not bad. Pero pag minahal mo na yon, so ano ngayon nangyari? Because of the love of money, ano nangyari? Walang mga flood control project ang naitayo. Dumating ngayon yung baha. Maraming mga taong napahamak, nawalan ng buhay, nasira yung kanilang mga ari-arian. So yun po yung yun ang na the love of money is the root of all evil. So evil ang dumating sa bagay na to. Okay, we'll continue, Then sinet niya yung story ng rich man at saka ni Lazarus, yan po yon. Then we will go nga to sa chapter 17 ngayon. So isibihin yung audience niya, yung mga minamaliit sa society, yung mga tax collectors, prostitute. And naroon naman yung mga matataas sa society, yung mga Pharisees, yung mga scribes. Ayan po. Parang mga lawmakers, yung mga politicians. So yan po yun. Then yung kanyang mga disciples, ito yung mga pastor. Ayan po. So dito atin po makikita yung tinatawag na address niya Luke 17 verse 1. I do not know if you have your Bible with you or you have copy, So I just pipick upin ko na lang yung mga sinabi to ni Jesus, doon sa verse 1, sabi niya ganon, Jesus said to his disciples. Ayan po. So, in-address niya
Sabi niya, Jesus said to his disciples, so in-address niya as disciple. Yung katabi niya, of course, yun ang kanyang grupo, no? So dapat alam po natin na merong yung tatlong grupo dito. At ngayon, if we will go do sa verse 5, no? Nabago po dito yung sinabi, no? Imbis na disciple yung i-address, naging apostle. No, the apostle said to the Lord, increase our faith. So merong tinatawag na pagbabago, yung tinatawag na change, no? Bakit ano yun, no? So yun po yung isang bagay na alamin po natin sa ating pag-aaral. Okay. So dito sa tinuturo ni Jesus dito, sabi ko nga, merong tatlong grupo, no? Yung minamaliit, mga tax collectors and prostitute, yung mga nagmamataas naman, at saka of course yung kanyang mga tinuturuan yung kanyang mga disciples. Okay? So, alam po natin yung mga Pharisee, they are a group of people that could be said to be marked by pride, no? Yung tinatawag na pagmamataas, no? Bakit? They were very proud of their religious achievement, no? Meron silang tinatawag na yung achievement, no? An attainment in terms of divine knowledge. So meron silang achievement, meron silang attainment, no? Kasi siyempre bata pa lang, sa sinagog pa lang, tinuturuan na sila, marami silang kabisado mga verses, scriptures, ayan po. So yan po yung unang-una, no? They love cheap seats. It's been yung mga pinunong upuan, yung mga nasa harapan. Yan po yung mga kagalang-galang na place. Sabi ganoon, they love to take high place in the synagogue o yung elevated sa sinagoga, no? Doon sila na nakaupo, no? Something na para sa tinatawag na authority. They love to be at the main table at the banquet. Ayan, main table o sa kasalan, merong main table. Supposed to be dapat yung mga sponsors naroon, no? So iba yung siniserve doon, no? So yun ang gusto nila. They love to be called names of dignity and honor, no? Ayan po. Yung tatawagin ka, ayaw ng Brad, dapat pastor. O kung tatawagin pastor yan, kanya bishop yan. So yung kumbaga sa kwan na being called names of dignity and honor. Yan. Sabi, ano pa? They love to be seen as exalting themselves above the people. Sabihin yung natatangi, kakaiba, nakahiwalay, hindi siya ordinary. So dito atin po makikita, no, that everything the Pharisees did, whether it was their praying, lahat ng ginagawa ng mga Pariseo sa kanilang pananalangin o sa kanilang pagpapasting o sa kanilang pag-aayon o sa kanilang pagbibigay or any kind of behavior, even the way they move around, even the clothing that they wear, all manifested this self-exaltation, this pride. Ayan po. Yung kanilang pagiging pagmamataas, makikita po natin sa kanilang mga ginagawa na sila ay nananalangin, na nakikita ng mga tao o yung sila nag-aayon o na pinakikita nila yung kanilang kabanalan o yung kanilang pagbibigay na merong tawag na kampanilya for them, for the people to know that they give. So ito po yun. Yung tinatawag na kanilang pagmamataas, they achieve spiritual knowledge. They have achieved relationship to God. No? They merited by their religiosity and self-righteousness acceptance with God.
They were the guardians of that which is divine. They were the ones who had the right to teach the scripture as aided by the scribes. To sum up, as manifestation of pride. Pride about their spiritual achievements, pride about their attainment of biblical education or knowledge, pride about their positions as leaders among the people. Ayan po. So, yan, pinakita po ni Jesus, no? Who are these people? So, kaya dito, Jesus calls is for the opposite. So, ang tinuturo ni Jesus ay yung kabaligtaran nito, which is humility. So, the defining character of the Pharisee is pride. The defining character of the disciples is humility. Ayan po yun. So, kaya yung mga Pharisees, they carry yung tatak na pagiging mapagmataas. At yung kanyang Jesus disciples ay they carry yung pagiging pagkumbaba. So dito, sabi ni Jesus no, sa verse 1, it is inevitable that stumbling blocks will come. But woe to the one whom they come. Sabi sa verse 2, it would be better for him to have a millstone hung around his neck and to be thrown into the sea than to cause one of these little ones to stumble. So yung kinote dito ni Jesus, no, makikita rin para sa ating cross reference sa Matthew 18 verses 6 to 9 at sa Mark chapter 9 verses 42 to 48, no. So dito bali nilang ko po ito kay John MacArthur na nagturo din siya po dito, no. Itong to Luke 17 verses 1 to 10. So itong unang ating pong matutunan dito, first, Jesus says to his disciple, you are to restrain from offending. Ibig sabihin, dapat hindi ka nakaka-offend. Ayan po. Humble people restrain themselves from offending others. Ayan po. So yan po yung unang-una na bagay. Then sabi pa dito sa verse 3, watch yourselves. Watch or take heed. Ayan po. Or be on guard. Sabi niya dito, if your brother sins, if you rebuke him, o kung nagkasala, ituwid siya. If he repents, forgive him. Kung siya ay nagbagong loob, patawarin. Then sabi sa verse 4, even if he sins against you 7 times in a day, and 7 times return to say, I repent, you must forgive him. So ayan po. So ating pong pinakikita po dito, no, yung tinatawag na ating pong makikita dito, pangalawa, no, Jesus says to release forgiveness. Yan po yun. Yan po yung pangalawa. Na we are willing to forgive as these disciples. Humble people are eager to forgive. So yun po yun. Then, sa verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith. And the Lord answered, if you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will
obey you. Okay. Ito po yung pangatlo. Third, disciples are to recognize weakness. That is manifest clearly in the statement of the apostle, increase our faith. Ayan po. So, ina-accept nila yung kanilang weakness o yung kanilang kakulangan, no? Increase our faith. Okay. Then we will go sa verses 7 to 10. Sabi ni Jesus, which of you whose servant comes in from plowing or shepherding in the field will say to him, come at once and sit down to eat. Instead, won't he tell him, prepare my meal and dress yourself to serve me while I eat and drink, and afterward I may eat and drink? Does he thank the servant because he did what was told? So you also, when you have done everything commanded of you, should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. So ating pong makikita dito, pang-apat, no? Disciples are to reject honor as unworthy servants. Ito po yun. Ulitin ko po ulit, yung fourth, disciples are to reject honor as unworthy servants. So yan po yung ating bagay na matutunan dito, no? Na hinuturo ng ating Panginoon. Of course, doon sa sinabi ni Luke, no, prior to that, doon sa Luke chapter 14 verse 11, sinabi niya doon, kinote niya yung sinabi ni Jesus, for everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. At ito rin ay binanggit din ni Peter, no? Sabi niya dito, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud but gives grace to the humble. Ito yung kinote sa Proverbs chapter 3 verse 34. At si James, ganun din sa chapter 4 verse 6. But he gave us more grace. This is why it says, God opposes the proud, but give grace to the humble. So ito yung itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Regarding humility. So, ating po makikita dito kanina, no? Na sinabi niya dito sa verse 1, no? Jesus said to his disciples, then later on sa verse 5, naging apostle. So alam po natin ano yung difference ng disciple sa apostle. So yung disciple, learner, student, no? Ngayon, yung disciple is the one sent. Merong tinatawag na responsibility o merong tinatawag na authority, no? So yung tinatawag na responsibility, authority, of course, it brings, as you say, a form of achievement. Kasi yung pag nag-decide, pag nag-aaral ka later on, of course, you will attain something. At yung pagiging apostle, that's already an attainment. Then later on, you will go as an apostle, magkaroon ka ng achievement eh. So, dito, no, sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus, sabi niya ganun, take heed o be warned, o be on guard o beware, no, do sa verse 3, no? Kasi what I'm seeing is makakaroon ng tinatawag na success, na prosperity, the way sabihin you are carrying yung mandate ni Jesus na go and make disciples. Ibig sabihin, maaaring nagsimula kayo ng 5, naging 25, naging 50, naging 100. O nagsimula kayo sa grahe lamang, o
sa isang maliit na bahay. Then later on, nakabili kayo ng lupa at ngayon meron na kayong building. So all these things ay isibihin meron kang attainment at meron kang achievement. No, ano yung ano yung bagay na yun, no? Sabi nga magiging careful ka kasi your life is progressing. Your life progressing into something na you are being identified, no? Makikilala ka, ma-recognize ka because yung attainment at saka yung achievement. So katulad ng Pharisee, no? So ngayon, why we are studying this one is for us to be warned, to be aware, to be on guard. Bakit? Kasi isipin, kung hindi tayo magiging careful, no, then we become one of the Pharisee. Magkakaroon tayo ng tinatawag na attitude ng yung Pharisaic attitude o magiging parang Pariseo ka, no? Ibigin, yun ay mangyayari because of this attainment and this achievement na the way they have, no? Dahil kumbaga sa pag nag-preach ka talagang maraming natatats, dami ka din talaga ng pastor, marami kang invitation. You are kumbaga sa achieving success after success. Ayan po 'yon. No? Which is it brings a danger, no? Pag sabi ko nga hindi ka careful, hindi ka I should say maingat regarding these things, no? So yung from disciple to apostle, ibig sabihin, dito atin pong makikita, no, na yung apostle meron siyang accountability, meron siyang responsibility. At bilang kumbaga responsible person, no, o na naka-achieve ng ganon bagay, no. Ito po 'yon. Kasi yung tinatawag na pride, hindi naman yan bigla na one day. Kunti-kunti po yan. Kunti-kunti po yan. Na it creeps in. Ayan po. Into the heart of a person. Yan po yung isang bagay, no? Kaya sa aking understanding dito, no, it requires yung tinatawag na faith. Sabi niyan dito, if you have faith, faith the size of a mustard seed, you can say to this mulberry tree. So, yung isang faith dito na tinuturo, yung sa Matthew chapter 17 verses 19 to 20, sabi ni Jesus, if you have faith, you can say to the mountain, be moved. So, sa akin, yung faith na yon, of course, maring the same siya, pero yung scenario, yung isa kasi mountain, ito naman mulberry tree. So ano yung difference nun, no? Meron pong isang kapatiran galing sa Jeddah, no, si Kuya Ronnie. Meron siyang problem sa kanyang health. At one time humingi siya ng prayer at suddenly, nilagay sa akin ng Panginoon, you need to pray. Kasi yung sickness mo, that is your mountain. Yung iyong medical condition, yung issue mo, that's your mountain. Ngayon, kinakailangan mo ng pananampalataya to move the mountain. Ayan, na dumating sa yung willness. Ngayon, ano naman tong mulberry tree, no? Itong mulberry tree naman, kasi yung word na uprooted, yun ang key, uprooted. Ibig sabihin, merong nagkaugat doon. Meron nagkaugat na dapat bunutin. Ano yun? Sabi ko nga, yung ugat ng pride, ibig sabihin, kunti-kunti yan. Kunti-kunti. Hanggang sa later on, nakita mo,
malalim na pala. At kinakailangan mo na ng pananampalataya. So dito, atin pong alam no, na yung pananampalataya is knowledge of the God's word being applied. Kasi merong tinatawag na substance at merong evidence na there's something that has taken place dito. So kailangan po natin ng, sabi ko nga, yung knowledge of the word of God for us na i-apply po natin in order for this pride na ma-approach siya. No? At it goes with the repentance. Kasi kung walang magre-review, then sino ang kwan? 'Di ba? So dapat pag nagkasala, there must be somebody na makakita at ma-review. At dapat is mag-repent. Kaya nga, isibihin, yung pride, that is slowly creeping. Kaya we are studying this one is para mag-guard tayo. Kasi I believe, isibihin, yung bawat lingkod ng Diyos, especially itong darating na revival, maraming tao ang lalapit kay Jesus. Maraming tao ang makakaroon ng salvation. Sabihin, ang iglesia ay lalaki. But be on guard na yung pride hindi mag-creep in. Ayan po yun. At dito nga, yung sinabi ni Jesus, no, na you have to reject honor as unworthy servant. So, yun na sinabi ng Panginoon, we are unworthy servant. We don't deserve it. Yun po yun. Kaya, we just simply serve the King. O kung ano man yung ating maatin, it should be goes to the King, sa ating Panginoon, sa ating Hari. So, he deserves. Yun po yun. Okay? So, ngayon, gusto ko ng isang kung ano yung idadagdag pa ninyo dito sa aking isi-share bago tayo mag-pray. Anyone who would like to comment dito sa ating study ngayon? Yes, amen. Hallelujah. Thank God and thank you very much, Pastor William. In-impress lang habang ko'y mataimtim nakikinig po sa mensahe mo. Sabi nga ng God, is timely ito para sa ito yung and I know mga pastor nakikinig ngayon eh. Timely in the sense na ito yung in-impress sa akin ng Lord na darating yung time na tayong lahat, not only in Batangas, at nakikita natin may mga churches na nagpapagawa ng di ba? Na nagpapagawa ng building. So ibig sabihin, preparation 'yan. Pag nagpatayo ng building, dadami yung tao diyan, mapupuno ng tao diyan. And I don't know if you remember nung mag-pray kami ni Pastor William na sabi ko, lahat ng churches, hindi lang building, kundi magkakaroon din ng mga sasakyan. Diba? Kasi para sasakyan ng mga service ng mga pupunta. Ito lang kwento ko ng siguro maiksi. Nung nag-aaral kami kay Bishop Amy, mga 18 years na po yung church nila, pero wala pa po silang nakikitang growth. Hinalin tulad niya yung church niya po doon sa parang Chinese bamboo. Na yung Chinese bamboo po, didiligan mo siya ng mahabang parang 3 years, then up 3 to 5 years, na wala kang makikitang paglago. Pero after 5 years, lalago siya ng mabilis na magugulat ka na tuwing magigising ka sa umaga, makikita mo yung paglago ng Parang ganun nangyari sa kanilang church. And ngayon, si Bishop Amy, sinasabi naman niya, more than 1,000 pastor na in-monitor niya, over 40 countries, maliban sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So our group, the GNCIM, ay rin, ang in-impress ngayong gabi sa akin ng Panginoon ay lalago rin. Kaya sabi ko, timely itong message mo, Bishop, Pastor William, for us to remind
no, na kapag dumating yung panahon na yon, still ano lang tayo, humble lang tayo. Ang itataas lang natin, katulad ng sinabi mo kanina, Pastor William, si Jesus lang. Hindi yung grupo natin, hindi yung sarili natin, kundi ang Panginoon lang. Dahil sa kanyang biyaya, narating natin ito. So ngayong gabi mga kapatid, mga kamanggagawa, yun yung inano sa akin ng Panginoon na habang ang sabi ko nga ay mataimtim ako nakikinig sa mensahe. Yun, ipiniprepare tayo ng God dahil there is something bigger na ibibigay sa atin, but we need to guard our heart not to be prideful. Stay humble. Manatili tayong mababa, mapagpakumbaba, at ang Diyos ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa atin. Salamat po, Pastor William. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mensahe po na dinala mo ngayong gabi sa amin. Okay, isa pang magko-comment. Can I, Pastor? Can I? Sige po. Sige po. Apo, ang akin po, Pastor, na take out po dito na I would like also to share dito po sa ating teksto, no. I would like to give emphasis on 3 verses, no. Yung verse 1, verse 3, and verse 5. So dito po pinakita sa atin ng Panginoon yung hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng katitisuran o yung magiging pagmumulan ng hindi pagkakasunduan. So hindi talaga, unavoidable. Yun po yung verse 1. Yung verse 3 ay dahil unavoidable, pinalo up ni Jesus na kaya nga dahil hindi ito maiiwasan, bawat isa sa mga alagad dapat matutong magpatawad. Yung maximum 7 a day patatawarin. Ngayon, in response to that, yung verse 5, yung hiling ng mga alagad, dagdagan ng aming pananampalataya, yun po'y response doon sa sinabi ng Panginoon na realize noong mga alagad na sa kanilang pagsunod sa Panginoon ay hindi maiiwasan yung makakita o maging magkaroon ng yung hindi pagkakasunduan. So ang sabi naman nila, kung dumating yon, dapat magpatawad sila. Yun po yun. Nung makita yon ng mga alagad, kaya sila nag-request, dagdagan mo ang aming Panginoon, dagdagan mo pananampalataya. Kasi na-realize nila, napakahirap ng magpatawad. Kasi prior to that, ang Panginoon nagpagaling maraming himala, madali lang. Pero yung magpatawad, napakahirap. Makita natin dito na nakita ng mga alagad, ang number 1 enemy ng humility ay yung unforgiveness. Kasi po, kapag ang isang tao ay hindi talaga niya naunawaan yung kahulugan ng kapakumbabaan, mahihirapan po siyang magpatawad. Kasi lagi niyang ididepensa yung kanyang sarili. Lagi niyang ipagtatanggol yung kanyang sarili. Lagi niyang palalabasin na siya'y tama. So, ang isang nakita ko dito, kung talagang ang likod ng Diyos ay na-reach niya yung pagpapakumbaba na hinihiling ng Panginoon, dapat makita sa kanyang pag-uugali, maipakita yung kapakumbabaan sa pagpapatawad. Na naunawaan niya na yung pagpapatawad, isa po yan, manifesto ng kapakambaba niya, pagpapakita na bagaman may mga taong makaka-open sa kanya, merong makakagawa sa kanya ng mali, makakasakit sa kanya ng mali, hindi po siya lalaban. He will not take revenge. And instead of revenge and anger and hatred, ang magiging sukli niya doon, pagpapatawad. Palaging pagpapatawad. That's why, alam nila yun ang tama. Kaya lang, bagaman alam ng mga alagad na yun ang tamang gawin, dahil yun ang sinabi ng Panginoon, naunawaan din nila, napakahirap itong gawin. Mahirap gawin. Totoo, kahit Kristiyano ka, kahit pastor, siguro sa ating mga experience. Pag ilang ulit tayo na nasasaktan ng same person, maaari, una, dalawa, madali. Pero patatlo, paapat, abuso. Siguro mahirap magpatawad. Pero dating sabi ng Panginoon,
kung talagang nagpapakumbaba kayo, hindi mo bibilangin yung dami ng pagkakamali. Lagi kang magpapatawad. At para makapagpatawad, kailangan ang malaking pananampalataya. Kasi pag maliit ang ating pananampalataya, mangingibabaw yung ating self-centeredness. Ang isang tao talaga na hindi hindi lumalago sa pananampalataya, laging nakatuon ang kanyang paningin sa kanyang sarili. At kapag nakatingin sa kanyang sarili, palaging mahihirapan siyang magpatawad. Pero ang tao pala na lumalago sa pananampalataya, nakapokus, hindi self-centered, selfless, self-oriented, na kung ang gagawin niya ay makakabuti sa iba, kahit hindi makakabuti sa kanya, gagawin niya. Kasi yon ang dapat niyang gawin. Hindi dahil sa gusto niya, minsan labag sa kalooban niya, pero kung alam niya yun dapat, gagawin pa rin niya. Dahil yon ang tanging paraan para maipakita niya totoo siyang lingkod ng Diyos. So yun po yung sa akin. Kaya nga, yung conclusion po nito, yung sinabi ni Pastor William, yung servants, na sabi niya, after siyang maglingkod, sabi niya, I am unworthy servants. Hindi ako dapat parangalan, ginawa ko lang. Kasi nga, sa atin, lagi nating nakikita na pag tayo may narating, meron na tayo na ikukumpara sa natin yung ating sarili sa iba. Hindi natin naiiwasan, minsan hindi natin sinasadya, pero dapat nating ma-realize, ano man tayo, sino man tayo, saan man tayo makarating, lagi nating tandaan, ginamit lang po tayo. At dapat, the more na tayo ginagamit, the more po tayo na natututong magpakumbaba. Kasi, isipin mo, hindi ka karapat dapat, ginamit ka. Right away, I would like to share an illustration. Yung with regards to fruitfulness. Kita niyo po yung bunga, yung puno ng saging. Pag lumalabas po yung puso, pataas po siya. Pero habang lumilipas yung mga araw, nagkakaroon siya ng bunga, unti-unti siyang tumutungo. Kapag siya malapit ng mahinog, malapit na siya, magulang na siya, natutuyo na ang kanyang dahon, lalo siyang tumutungo hanggang sa mabali ang kanyang katawan. Ganun po tayo. Dapat habang patuloy tayong nagagamit ng Diyos, dapat mas higit nating na-recognize, ginagamit lang tayo. Dahil yun po ang totoo. Ginagamit lang tayo ng Panginoon. That's all. Okay, Amen. maraming pong salamat. Maraming pong salamat, Pastor Ronald. Okay. We have still more 6 minutes, no? Siguro, sama-sama siguro tayong manalangin regarding do sa bagyo. Ito'y lumihis o humina. Then pagkatapos do sa corruption para magkaroon ng justice sa mamamayang Pilipino. Na yung anumang ninakaw may balik at yung mga managot na dapat panagot ay as you say magkaroon ng kaukulang parusa kung ano man yung nakawan sa batas. Okay? So let us sabay-sabay po tayong manalangin. Hallelujah, praise your holy name, O Lord God. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyo, Panginoon, Lord God, na pagtuturo, Panginoon, sa amin. Sa pagkataong ito, Lord God, na we heard you loud and clear, na nawa, Panginoon, ito'y tumatak, Panginoon, sa aming mga isip, sa aming mga puso, at mangyari po sa aming buhay, O Lord God. Tunay nga po, Panginoon, O Lord God, sa iyo, Panginoon, Lord God, na ibinibigay, Panginoon, na mga warning, mga bagay, Panginoon, na dapat po namin tandaan at dapat namin lakaran, O Diyos. Thank you, Father, O Lord God, for leading us and guiding us, Panginoon, Lord God, towards Christ. Even, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord God, na panalangin, O Diyos, as we lift up to you, Panginoon, ang bansang Pilipinas, na ito nga po, Panginoon, Lord God, ay patuloy, Panginoon, Lord God, na nakakaroon, Panginoon, Lord God, ng suffering, sa natural disaster, Panginoon, Lord God, yung bagyong darating, Panginoon. We pray, Panginoon, Lord God, na ito nga po, Panginoon, ay humina, Panginoon. Ito nga po, Panginoon, O Diyos, ay hindi magkaroon, Panginoon, ng malaking pinsala, O Diyos.
At alam namin, Panginoon, Lord God, yung mga bagay ito ay nangyayari for a reason, Lord God. Doon pa, Panginoon, Lord God, sa mga tao na hindi bumabalik, Panginoon, sa iyo, na sa idolatry pa, panuloy namin, hinihingi, Panginoon, ng patawad mo, Diyos, ang iyong kahabagan, Lord God, na mamulat sila isang araw, Panginoon, and that they will call you, Lord God. Even, Panginoon, Lord God, we pray, Panginoon, that you will bring justice, Panginoon, Lord God. Yung mga involved, Panginoon, Lord God, sa pagnanakaw, Panginoon, sa kaban ng bayan, Panginoon. Nanawa, Lord God, that they will be brought to justice, Lord God, na sila managot, Panginoon. Magsoli, Panginoon, Lord God, na kanilang kinuha, Panginoon. At they will stand, Panginoon, Lord God, towards sa batas, Lord God. Ito nga po, Panginoon, Lord God, execute and we pray, Panginoon, Lord God, na yung mga natasan, yung mga responsible, Panginoon, Lord God. We pray, Panginoon, Lord God, that you will keep them, Panginoon, Lord God, yung what is rightful, Panginoon, Lord, and that we pray, Panginoon, the Philippines, Panginoon, Lord God, ay patuloy na magkaroon, Panginoon, Lord God, ng kabayabaan, ma-restore muli, Panginoon, Lord God, for the benefit of the people, Lord God. At even, Panginoon, sa bawat sa Panginoon, narito sa amin, Lord God, sa iyo, Panginoon, patuloy na benefit na pinagkakaloob, the forgiveness of our iniquities, the healing of our diseases, and redeeming our life from destructions, and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Tunay nga po, Panginoon, O Lord God, we pray, Lord, that you will give peace in every home, in every family, Panginoon, O Lord God. Let joy, let good relationship na mangyari, Panginoon, at sa iyong mga servant, Panginoon, that we will walk, Panginoon, sa iyo, Panginoon, tinuturo, Lord God, humbling ourselves before you, before the people, we're just simply unworthy servants. At salamat muli, Panginoon, O Lord God, that you are preparing, Panginoon, sa bawat sa po, Panginoon, sa amin, whatever the situation, whatever the achievement, Lord God, the attainment that we have, Panginoon, Lord God, this is, Panginoon, for us to learn and to continue, Panginoon, to work in our lives, that the character of Christ be upon us, Panginoon, O Lord God. And all these things, Panginoon, ay magdala ng kapurihan, O Lord God. Salamat, Panginoon, O Lord God, for the good health, for the peace that you have given unto us, O Lord God. At muli, Panginoon, salamat, Panginoon, for the victory that we have in Christ. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Amen. Salamat, mga kapatid. Salamat po. Sir, salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hey,